Dito natin makikilala si Marlo. Isang inosenteng probinsyano na lumuwas ng Maynila, bitbit ang kanyang mga pangarap at isang malupit na stamina. Naghahanap siya ng matitirahan at dahil nga mahal ang upa sa Makati, napadpad siya sa Baseco sa isang lumang apartment na mukhang konting ubo na lang ay guguho na. Ang nagpaupa sa kanya ay si Kenzo, isang police officer na mukhang mas maraming nilabag na batas kaysa sa sinunod. Kasama ni Kenzo, ang asawa niyang si Amor. Si Amor, mga tropa, ay ang definisyon ng lonely housewife. Palaging nakatitig sa malayo, parang may hinahanap na hindi maibigay ng asawa niyang palaging on duty. Si Marlo, dahil gipit, kinuha ang kwarto sa taas. Ang kwartong ito ay may espesyal na feature. Hindi ito air-conditioned, pero may natural ventilation sa sahig. O sa madaling salita, may butas. Lumuhod ang ating bida at sumilipan sa maliit na butas sa sahig. At doon, nanlaki ang mga mata ni Marlo. Sa ilalim, nakita niya si Kenzo na may kasamang babae. Pero teka, hindi si Amor ang kasama niya. Ito ay si Nila, ang kapitbahay nilang cam girl, na ang racket ay mag-livestream para sa mga lonely boys sa internet. Dito nagsimula ang marathon ni Marlo. Gabi-gabi, imbes na mag-review o mag-cellphone, ang mata niya ay nakadikit na sa sahig. Para siyang nanonood ng National Geographic. Pero imbes na mga leon, ang nakikita niya ay mga taong nag-e-exercise ng walang damit. Habang tumatagal, nagiging routine na ni Marlo ang paninilip. Naging eksperto na siya sa timing. Alam niya kung anong oras uwi si Kenzo at kung anong oras dadating si Nila para sa kanilang special meeting. Isang gabi, habang si Marlo ay seryosong-seryoso sa kanyang research sa butas, biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pumasok si Amor. Akala ni Marlo ay katapusan na niya. Akala niya ay mahuhuli na siya sa kanyang pagiging peeping Tom. Pero imbes na sampal ang matanggap niya, isang malalim na titig ang ibinigay ni Amor. Turns out, alam ni Amor ang ginagawa ni Marlo. At hindi lang yon, alam din ni Amor na niloloko siya ni Kenzo. Sabi ni Amor, "Masarap ba ang nakikita mo?" Sa puntong ito, mga tropa, ang kaba ni Marlo ay napalitan ng kuryosidad. Dito natin malalaman na si Amor pala ay matagal na ring pinapanood si Marlo mula sa isang butas din sa dingding. Inception na ito dahil parehong uhaw at parehong biktima ng sitwasyon, nauwi ang pag-uusap ni na Marlo at Amor sa isang matinding collaboration. Kung kanina ay nanonood lang si Marlo, ngayon siya na ang main event. Ang kanilang pagtatagpo ay puno ng galit, pagnanasa at paghihiganti. Para kay Amor, ang pagtatalik nila ni Marlo ay isang paraan para makabawi sa panloloko ni Kenzo. Para naman kay Marlo, ito na ang katuparan ng kanyang mga pantasya. Si Kenzo at Nila sa kabilang kwarto, si Marlo at Amor sa taas. Ang problema, ang Baseco ay maliit na lugar lang. Ang mga sekreto rito ay parang amoy ng isda. Gaano mo man itago, lalabas at lalabas ang baho. Si Nila, ang cam girl, ay nagsimulang magselos. Hindi dahil mahal niya si Kenzo, kundi dahil feeling niya ay nalalamangan siya ni Amor. Si Kenzo naman, bilang isang pulis, ay nagsimulang makahalata na may ibang amoy sa kwarto ni Marlo. Ang pabango ng sarili niyang asawa. Dito na papasok ang tensyon. May isang scene rito na habang kumakain sila ng hapunan, ang talim ng tinginan nila ay parang mga kutsilyo. Si Kenzo, hinahawakan ng kanyang baril sa ilalim ng lamesa, habang si Marlo naman ay halos hindi makatingin ng diretso. Umuulan ng malakas, kulog at kidlat ang background music. Si Kenzo, uminom ng maraming alak at uminit ang ulo. Nahuli niya sa dulo si Amor na papunta sa kwarto ni Marlo. Ang bakbakan na inaasahan nyo ay hindi na sa kama, kundi sa totoong buhay na. Nagkaroon ng komosyon. Si Kenzo, sa sobrang galit,
ay naging hayop. Hindi na niya alintana kung pulis siya. Pinuntahan niya si Marlo at doon nangyari ang madugong climax. Hindi ko na idetalye ang bawat taga o puto. Pero sabihin na lang natin, ang sahig na may butas ay napuno ng ketchup. Ang trahedya ng Scorpio Nights ay naulit na naman. Ang pagnanasa na nagsimula sa isang maliit na silip natapos sa isang malaking libingan. Makikita natin ang apartment na tahimik na naman. Ang mga butas ay nananatili, naghihintay ng susunod na biktima. Sinila? Ayun, balik sa pagla-livestream. Dahil sa mundo ng Scorpio Nights, ang buhay ay parang camgirl business. The show must go on.